So ngayong araw guys, may nahuli nga pala kaming dalawang malaking alimango dito sa butas habang nagtatamba kami ng lupa dito sa palaisdaan. Ito pala guys ang dahilan kung bakit lagi nabubutas itong pilapil ng ating palaisdaan. Kaya nga guys, dali-dali naming hinukayan at 2 pirasong mag-asawang ayang mga pala guys yung nakatira dyan. So what's up guys? What's up? Makanapadaan lang. So ngayong araw nga guys, wala muna tayong adventure at aayusin muna guys natin yung munti nating palaisdaan. Eto nga pala guys palaisdaan na pinupuntahan palagi namin eto nga pala guys isa tito ko. Pero sa ngayon guys ay kami lang muna nag-aasikaso. So bali nga guys ngayong araw ang gagawin nga pala namin ay aayusin guys namin yung mga pilapil nitong munting palaisdaan natin. Pero bago ang lahat guys, pagkarating namin dito ay pumunta nga pala yung camera girl natin dyan at pinakain niya guys itong mga alaga nating bangus. Kaya nga pala guys namin na pagdesisyonan ngayong umaga na mga kaibigan ko na ayusin at pataasin itong pilapil ng munti nating palaisdaan ay kasi nga pala guys, meron nga pala guys paparating na mga malalaking high tide guys o malalaking taog. Paniguradong pag hindi guys natin inayos at pinataas itong mga pilapil nito ay makakawala dito kung ano man yung mga inaalagaan natin dyan, yung mga alimango. Ayan guys, makakawala yung mga yan. At ayan guys, kung makikita nyo, yan nga pala guys ay umapaw na nung nakaraan linggo. Kaso nga lang guys, naagapan ka agad namin kaya hindi natuloy yung pagsira. Pero habang nandito guys Romel at inaayos niya itong pilapil sa gilid ay may napansin siya guys na butas na naman na panibago. Kaso nga lang guys, parang hindi ito tagubana kasi parang butas guys to ng alimango. Pero sabi naman guys sa akin ng tatay ko ito daw guys yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng butas yung mga ganitong pilapil. Binubutas kasi guys ng mga alimango yan at gusto nilang makalabas. Ang tawag nga pala guys sa ganyang butas dito sa lugar namin ay tagubana. At ang kadalasan nga pala guys gumagawa ng ganyang kalalaking butas ay mga alimango. Kaya susubukan guys natin kung merong alimango na nakatira dyan sa loob. Pero sabi guys sa akin ni Romel parang meron daw kasi may mga basag na lukan daw guys dito sa bukana ng butas niya. Kaya syempre ayan guys, pinalaki na rin kaagad namin yung butas at mamaya iaayusin rin naman namin to. Pag kasi guys hindi natin kinuha kung ano man yung alimango nandyan sa loob ay kahit tabunan natin yan ay may mahuhukay pa rin yan guys. Nung tiningnan nga guys ni Romel may laman daw. Dalawa. Ang laking butas kasi. Yan guys yung nagapansira ng ating pilapil ng palisdaan no. Nandyan pala yung isang malaki na yan. Ayos. Buti nakuha namin, asirain nila yung ano yan eh. Yung pilapil. Ayos, may isa pa. Isa pa. Yun, pakiti. Dito ko muna yun. Meron pa nga. Ano, may asawa ka? May asawa daw guys oh. Oh, yun, laki din. Babae. Ano? Ang laki din oh. Ang tapang. Wait lang. Matalas. Kapiti, matalas. Ano ba madali niyang isa? Oh guys oh. Mag-asawa pala yung nakatira doon sa loob. Kasi naman ako sa butas. Lalaki at babae. Lalaki. May pambigas pa tayo. Let's go! Tabunan na natin. Grabe yun guys, kaya pala hindi nawawala yung butas na yun kahit tabunan namin. Nung nakaraan kasi guys ay nakita na namin yun. Tapos ayun, kala namin guys basta na lang tagubana pero may alimango pala dun sa loob. Kaya nung naalis na nga guys natin yung dalawang alimango at ibebenta natin yan at may pambigas na nga pala guys kami ng mga tropa ko. Syempre aayusin na guys natin itong nasira nating butas. Kita nyo naman guys yung mga box ng putek na pinapasok natin dyan sa loob. Syempre pagkalagay guys natin ng putik dyan ay kailangan talaga natin dikdikin yan para hindi guys matuloy yung butas na nagbabadya dyan sa pilapil. Bukod nga pala guys sa pagtatabo natin itong butas ay pinapataas na rin nga pala guys namin yung mga pilapil kasi nga guys parating na yung mga malalaking tubig. Noong hindi pa nga guys kami nagbablog ng mga tropa ko, yung mga ganitong sideline nga pala yung kadalasan namin ginagawa. Nagpapaupa guys kami dito sa mga may-ari ng palaisdaan dito sa lugar namin. Tapos ayun, binabayaran nila guys kami sa pagtatapil. Sa lugar nyo ba guys, anong tawag sa ganitong klaseng trabaho? At kung nakapag-experience na rin guys ka ng ganitong trabaho, paki-comment naman dyan sa baba. At ayun, kung mapapansin nyo guys, eto na nga pala guys yung mga natambakan namin na pilapil. Talagang medyo mataas na at hindi na makakawala dyan yung mga inaalagaan natin. Pero maya-maya lang guys, ay nagutom na rin muna kami kaya kumain muna kami dyan guys. Siyempre magpapasalamat muna tayo kay Lord. Tanghalian muna tayo ng ano ito? Kalderetang isda! Sardinas na nga lang pala guys yung naibao namin ulam dyan kasi kaninang umaga guys ay mabilisan talaga yung paggayak namin papunta dito sa palaisdaan. Pero okay lang naman guys, sa sardinas muna ang ulam natin. Talaga nakakasawa na rin guys yung mga alimango at mga isda at mga hipon at mga sugpo. Anong nandyan guys sa lamesa ay kailangan natin talagang pagtiyagaan. Pero kahit ganyan guys ang ulam mo pag nandito ka sa lalao sa palaisdaan ay talagang kahit sardinas lang ay napakasarap. Kaya hanggang dito na lang muna guys ulit itong adventure natin. Kita-kits na lang ulit bukas.